katahon po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Congressman Chua, good morning po. Johnny Bañez, Judith Estrada Larino po. Live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Kong? Hi Judith and John, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Po, Yes. unang katanungan, reaksyon niyo po sa nangyaring ito na marami nagsasabi, pinatay, ibinaon, nasa ICU. Ano po ang tindig ng isang Joel Chua sa isang prosecutor sa kasong ito ng impeachment? Kong, go ahead, sir. Alam po ninyo John, ang hindi po nabigyan ng katarungan ay hindi naman po yung ating Vice Presidente. Ang nabigyan po dito, ang hindi po nabigyan ng due process dito ay ang mamamayang Pilipino. Dahil ito po ay usapin ng accountability. Dito po sa ating accountability, ang pinoprotektahan po natin dito ay ang publiko at ang taong bayan. Sa issue po nung binabanggit na tila ba parang naging unconstitutional dahil sinasabing minadali or kulang sa tamang proseso ang ninyong naging hakbang sa impeachment na ito, Congressman Chua? Alam po ninyo, kung mababasa po ninyo ang aming motion for reconsideration, makikita po ninyo doon lahat ng mga argumento. At ang aming pong ginawa ay sinunod lamang namin ang alituntunin na nakasaad sa Francisco at sa Gutierrez case. Ngayon, kami po ay pinarurusahan sa pagsunod po dito. Ang nakakalungkot po dito po sa naging huling kaso, sa desisyon po ng ating kataas-taasang hukuman, with all due respect, syempre, sa kanila, no? Nagdagdag sila ng mga parameters na dapat naming sundin sa impeachment, sa paghahain ng impeachment. John, kung babasahin po natin ang ating saligang batas, napakalinaw naman. Ang may exclusive power to initiate ng impeachment ay ang Kongreso o ang House of Representatives. Kami po, nakalagay po doon sa ating saligang batas, kami po ang binibigyan ng jurisdiction para mag-promulgate ng sarili naming rules. Sa pagtatalaga po ng panibagong mga alituntunin, parang sa aming pong paniniwala, nasasaklawan na po yung aming kapangyarihan sa pag-i-initiate po ng impeachment. Po. Kung with your indulgence, kahapon meron kaming kausap na binabanggit na wala namang bagong, yung term na insertions or yung mga bagong parameters na binabanggit, kundi hindi lamang daw po makikita literally doon sa konstitusyon, pero pag pinagtagni-tagni nyo yung sinasabi ng saligang batas, doon daw po tutungo eh. Kaya nabanggit na mukhang unconstitutional o hindi nasunod yung mga tamang proseso, base na rin sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Kong? Doon po sa desisyon po ng kataas-taasang hukuman, sinasabi dito na dapat daw binigyan ng pagkakataon na makasagot ang Vice Presidente. Process. Opo, dapat daw binigyan ng pagkakataon na makasagot. Pero alam po ninyo, ganito po kasi yan, John, ang paghahain po ng impeachment, dalawang klase po yan. Yung isa po, yung pagpa-file at saka pag-refer sa tamang komite. Ang tawag po doon, yung committee procedure. Yung isang procedure naman po, ito po yung pagpapasa ng 1/3 vote ng mga miyembro. At pag ito po ang impeachment complaint ay naipasa, ito po ang magpo-form ng articles of impeachment. At yun po ay automatic na dadalhin na po sa Senado. Yun po yung mode na amin tinahak. So nasaan po doon nakalagay na dapat pasagutin yung Vice Presidente? Yung due process na yung sinasabi po nila para po sa respondent o sa Vice Presidente ay mangyayari po yan sa trial proper. Pag nasa Senado na. Pag nasa Senado na. Yun na po yung due process. Pero, kasi ang linaw po sa ating saligang batas, yun lang po yung nakasaad eh. pero kung ang binabanggit din po, parang malinaw din sa saligang batas na pag sinabi nyong ipinasa nyo at pinirmahan ng mga kongresista, dapat daw malinaw na napag-aralan at alam mismo ng bawat pumirma yung kanilang pinipirmahan. Tama po, pumirma kami, binasa po namin. In fact, kaya nga po more than 1/3 eh.
Mhm. Alam po ninyo, hindi mo naman maaalis na lahat yan. Yung iba, syempre, binasa lang ng hindi masyado. Pero wala naman po, ang hinahingi po lamang dito is one-third. Mhm. Ito pong pumirma, more than 200 plus. Yung po Actually, ba, almost binaliwala. unanimous nga At yata saka, eh. at Hmm, saka, John, yung pong exclusive power to initiate nasa amin. yun nga. Sabi Opo. nga nung Korte Suprema sa kaso po ng Gutierrez, ito nga po ay ang Congress ang binibigyan ng wide latitude. Mhm. Hindi po ito kagaya ng mga hearing sa korte kung Mhm. saan napaka-strict ng mga rules. Dito Mhm. po hindi. Kasi po, ang nililitis po dito, ang tinitignan po dito ay kung yung mataas na opisyal sa gobyerno ay tama pa rin po ba? Fit pa rin na Mhm. mag-conduct o maging opisyal. Mhm. Yung pong Ito po'y kakaiba, hindi po to po, criminal yun procedure, nga hindi po. po to civil, at hindi Po. po to admin. Po. Yung anggulong mukhang ginamit nitong Supreme Court itong huling desisyon nilang unconstitutional para maging bulletproof para sa kanila, which is mga maestrado is impeachable officials din, Kong. Ako po, ayoko po mag-insinuate ng kung ano-ano. Basta't kami po, siyempre, ako po bilang abogado, bilang officer of the court, Mhm. tayo naman po ay i-exhaust lamang po natin ang lahat po ng legal remedy na meron po sa batas. Basta doon lamang po tayo sa rule of law. Mhm. Isa pang paningit bago ka ating Juday. Sige, go Ano ahead. po reaksyon nyo? Ewan ko kung magre-react ka. Yung banggit ng mismong Senate President na sinasabi niyang hindi playground ang Senado para pagbatuhan ng mga taong kalaban ninyo sa politika. Something to that effect. Ano pong reaksyon niyo yan? Can you comment on that? Ginagalang po natin ang ating Senate President, pero hindi lamang po kami ang humisigaw ng katarungan kung hindi ang taong bayan. Right? Kong, good morning po ulit. Si Judith Estrada Larino ito. Habang hinihintay po natin yung desisyon ng Korte Suprema sa MR ng Kamara ninyo, no? Ano ho ba ang iba pang mga paraan para mapanindigan talaga natin itong isinampa natin o sinusulong nating impeachment complaint laban po dito sa ating Vice Presidente? Alam po ninyo, ngayon kasi kabubukas lamang ng Kongreso, 2 linggo pa lang, nasa Mm. proseso pa lang kami ng pagbubuo ng mga komite. Mhm. So, once na nabuo na, saka pa lamang namin mapag-uusapan kung ano ang aming magiging priority. Pero right now, ito pa lamang po ang inaabangan namin, ang magiging desisyon po ng ating kataas-taasang hukuman sa MR na ipinasa po ng House at ng OSG. Mhm. Pero for sure, ready na kayo dyan, Kong, whatever the decision is, no? Sa MR. Wala po tayong magagawa. Siyempre, lahat naman po yan, respetuhin natin. Last on my part, akong Chua, with your indulgence again. Sa palagay niyo po ba kung wala yung desisyon ng Supreme Court na nagsasabing unconstitutional itong proseso, iba po ang magiging galaw ng Senado? Hindi ko po alam, pero nakita naman po natin, bago po lumabas yan dati, iba na yung kanilang nagiging galaw. Siguro ito, naging ano na lang nila, naging at least dito, pinagtibay na lamang nila. Pero tayo po talaga humihiling na sana po yung constitutional mandate po ng bawat isa sa amin ay dapat po talaga ay nagampanan. Kong Les na, anong reaction mo? Pinapapalitan daw si speaker ni Senator Yes, Amy singit mo Marcos. pa yun. Bigla ko naalala kasi yung susunod kong item si Senator Amy anong reaction mo, Kong? Well, yan po ay internal matters po ng House. Ginagalang po namin yung internal matters ng Senate. Kaya sana po galangan at respetuhin din po nila ang internal matters po ng House. Right. Congressman Chua, baka meron ka po pong karagdagang mensahe or panawagan sa ating mga kababayan. Go ahead po. Kami po, sa totoo lang, nananalangin po kami na sana po ay yung hinihingi po ng taong bayan na katarungan ay mailabas po natin. Dahil dito po, mananatili ang katanungan saan po napunta ang pera
na mahigit 600 million. Sino? Si Mary Grace Piatos. So marami pong katanungan ng ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nananatiling katanungan. Sana po pagdating po ng panahon, ito po ay masagot. Alright. Then, Congressman Chua, maraming salamat sa pagkakataon. Good luck, good morning, at God bless po. Mabuhay po kayo. Alright. Yun po mga kabalitaktakan, isa sa mga miyembro ng prosecution team or panel ng Kamara, si Manila 3rd District Representative Joel Chua